Pasakarinin na natin ang mga nababagabag sa kanilang mga para sa iba ay simpleng katanungan pero para sa iba medyo mabigat-bigat na rin. E di tingnan natin kung masosolve natin. Ayan na ang ating shoutout love notes. Silabas na natin ang tanong bayong. Eto na siya. Mahal mo, may sariling buhay. Grabe, buhay yata yung mga tanong. Wala namang alimango rito. Okay, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 85, 100. Dami. Dami naman tanong dito. Pili tayo. Sige. Pili tayo. Sabi, Tita El, kakahiwalay ko lang po sa jowa ko. Siya po actually ang nakipaghiwalay. Mahal na mahal ko po siya. Araw-araw na po akong umiiyak dahil hindi siya nawawala sa isip ko. Ano po ba ang dapat kong gawin para tuluyan ko na siyang makalimutan? Please, Tita El, pwede po bang mag-request ng kantang Umiiyak ang Puso na version ni Angeline Quinto? Honey po ito ng Morong Rizal. Honey, papaano mo nga ba gagawin para hindi ka na umiiyak dahil hindi siya nawawala sa isip mo? Tanggalin natin yung isip mo. Gusto mo para talagang hindi mo na siya maisip. Pero yun nga, mahirap naman talagang alisin sa isipan tsaka sa puso kapag ka mahal mo. Give it time. Okay lang naman umiyak, pero huwag kang umiyak ng habang panahon. Baka kasi mamaya kaiiyak mo at hindi na magmuta yung mga mata mo dahil hindi na natuyo, hindi mo alam na may mga umaali-aligid pala sa tabi mo na mas worth doon sa lalaking hiniwalayan ka. O hindi ba? Diba? O, so, it's okay to cry, pero when the tears are dry, dapat nagmo-move forward din tayo. Huwag mong panghinayangan na ang isang taong iniwanan ka. Doon pa lang, alam mo na, hindi ka niya deserve. Ay, baliktad, hindi mo siya deserve. Okay? O, so wag ka nang umiyak, ha? Para matuyo na yung mga luha sa mata mo. Okay lang magmuta. Tatanggalin mo naman, te. Hilamusan mo. Para maganda tayo. Tapos maglagay ka ng mascara para hindi ka na kahit crying ka, maganda pa rin. Waterproof ang gamitin mo, ha? Oo. Tapos mag-cat eyes ka rin katulad nito. Ganon, ha? Mag-cat eyes ka. Oo. Next. Dear Tita El, I am 42 years old at lagi na akong tinatanong ng pamilya ko kung kailan po ako mag-aasawa. Sayang naman daw ang salin lahi. Mo, may pa ganon. Kasi po Tita El, wala talaga ako napupuso ang babae. Love, George ng Maragondon, Cavite. George, baka naman kasi lalaki ang napupusuhan mo. Charot! O, hindi ba? Pero hindi. George, alam mo, huwag kang magpapapressure sa mga kaanak mo na gusto kang mag-asawa. Unang-una, hindi naman sila ang makikipagrelasyon. Pangalawa, hindi budget nila ang masisira kung magkakaroon man kayo ng anak at bubuo kayo ng pamilya. So, huwag kang magpapapressure sa kanya. Lalaki ka naman! George ang pangalan mo, natural, lalaki ka, di ba? So, I'm sure, kung lalaki ka, wala namang expiration date ang mga lalaki. Hindi katulad na yung mga girls, no? Umaabot kami sa, pag tumigil na yung red down there, ay wala na rin. Sad na, wala na, no more baby. Hindi na kami pwede reproduce, di ba? Nag-hiatus na ang aming reproductive system. Oh. Pero ang mga boys, ay kahit na lolo age na yan, kahit na sitintahin kayo, pwede pa kayo makajonti. So, huwag kang magpapapressure sa mga kamag-anak mo. Okay? Grabe. Basta wag mo silang poproblemahin. Maging maligaya ka. Kung wala ka napupuso ang babae, di wala. Kaya mo sila maghintay. Sa susunod na magtatanong, ay, alam ko na to, mga reunion to tuwing undas, Pasko, yan, madalas pag nagkikita, di ba? Or summer break. Pag tinanong ka ulit, kailan ka ba mag-aasawa? Kailan mo kami bibigyan ng apo? O di ang isagot mo, sa tamang panahon. O kaya, kailan ka mag-aasawa? Kailan mo kami bibigyan ng apo? Hulaan nyo. Yan, gano'n na lang, di ba? Para hindi ka rin naman na-offend or nakaka-offend ng mga elders. Okay, next question. Tita L, academic achiever po ako mula elementarya hanggang high school.
Pero nung tumungtong na po ako ng college, medyo nahihirapan na ako to get a Latin title na ine-expect ng parents ko. Nape-pressure na po ako. What to do? Sabi ni Clarence, naku grabe, parang dalawa na kayo nape-pressure ha? Nape-pressure na rin ako Clarence, siguro dumarating tayo sa punto ng buhay natin na yes, honor roll tayo mula high school and elementary, pati preschool, siguro kinareer mo, pero baka nagkakaroon na rin tayo ng burnout sa pag-aaral. It's possible. Number 2, no matter how hard you try, hindi mo talaga siya ma-achieve. Don't pressure yourself. As long as, siguro nga magkakaiba tayo ng parents, ano? Ako, kung anak kita, sasabihin ko, huwag mo i-pressure yung sarili mo, nak. Basta pumasa at okay ang grades mo, okay na yun. Ang pinakamahalaga kasi, Clarence, is you tried your best. Hindi ka nagbugoy-bugoy, 'di ba? Kung nagbugoy-bugoy ka at you're not pushing enough, o di push more. Push lang ng push. Hindi ba? Ganon. Pero kung talaga namang pinagsisikapan mo and you know you've done your best, then hayaan na natin. 'Di ba? Huwag kang magpa-pressure kasi dadalahin mo rin 'yan. Yung frustrations na yan, dadalahin mo yan. Remember, you are the one in school, not your parents. Kung sila ay competitive para sa'yo, hayaan mo sila. Pag enrollin mo, sila charot, di ba? Pero huwag kang magpapa-pressure. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.